Do we love Ivana Alawi, June? Of course! Yes! Hindi naman mahal niyo. Anong reaksyon niya doon sa hula at mamatay dahil sa sakit? Siyempre, kung natakot ka ba, wala naman nakakaalam kung kailan talaga okay na okay daw siya. Wala siyang any problem. Yeah, nagpapasalamat din si Ate Vic. May kaugnayan doon sa dito sa celebrate na Women's Month na. Mas maraming sinabi. Pugoy Carino at TJ Laure, kasal na. Masaya pa rin silang dalawa. Kahit binabasa. Dahil nga bata pa lang si Bugoy. Malakas si Bugoy Carino Magaling siya. Mga Marites! Monday na naman and we're live and kicking. Ito na naman po yung Fapol na sariwa mga ibinebentang chika. Ibinebenta raw. Masaya kami babay. Sariwa po at mga latest. No padding, no filter. Wow! Parang totoo yun Bago lahat, bati muna ako sa inyo mga Marites. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable professor na masakit ang tiyan. Pag nawala ako mamaya, alam mo na. Oy! At ang inyong PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! I super love it! Diba? Dami-dami ng waiting. But they're not waiting in vain. Yes! Surely. Dahil dyan nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Oh, diba? Fresh na fresh si Fu. Oh, diba? Kasi, naka-makeup na ako. Kayo ba nakapagpa-makeup na? Ayaw na pala. Alive and kicking po aming makeup artist. Makeup sila ni Amber. Diba? Masakit na nga ng tiyan ko. Ito mo, Martes, isang linggong Cheers! Ano daw? Sabi ko, tetay, nabasa ko. Isang ligang. Tetay yan. Tetra ba yung tetay? Tetay kasi ang nakalagay ngayon. Thank you. Sorry. Tetay, 800 yen. Okay, thank you, Tetay ay si Tetra din. I guess. Imbis na chismis yung nasabi ko, tetay yung nasabi ko. Hello. Ito po na, una mo na mga Martes. PBB Collab Edition. May mixed reactions. Prop, sino ba yan? Yes, inilunsad na nga. Ang 15 na mga PBA celebrity housemates. Alam, babasahin natin kasi hindi ko naman kabisado. Sa GMA, ang alam ko, 8 ang nanggaling sa Sparkle. Tapos ang Star Magic, 7. Tama ba 15 yun? Okay, sa Sparkle, andyan si Ashley Ortega, tinatawag na independent Tease. Isay Princess. Ice Princess ng Sana. Si AZ Martinez, masunuring daughter ng Cebu. Si Will Ashley, ang Mama's Dream Bay ng Cavite. Si Josh Ford, Survivor Lad ng United Kingdom. Na-interview natin dito, diba? Si Charlie Fleming, ang bubbly bread thinner ng Cagayan de Oro. Si Dustin Yu, ang Chinito Boss Sikap ng Quezon City. Mika Salamanca, ang controversial Cap Bebe Len ng Pampanga. At si Michael Sager na Diligent Wonder Son ng Marinduque. Though initially sa report, hindi pa siya lumalabas, no? Diba? Lumabas na. Napakita na? Pinakita na. Sa sa kapamilya, ito yung mga housemates. AC Bonifacio, ito yung dancer, di ba? Dedicated showstopper ng Canada, si Esnier. Sensational viral beshi ng Davao del Sur. Si Clarice de Guzman, Kuela Sol ng Diva ng Antipolo. Brent Manalo, si Gentle Linong, heartthrob ng Tarlac, River Joseph, sporty business bro ng Muntinlupa City, Ralph De Leon, dutiful judo zan ng Cavite, si Kira Ballinger ng Hopeful Bell ng Cavite. Iyan na nga. Tapos,
guest housemate dyan si Ivana. Nakakaloka kasi pinagtatawanan agad na pagpasok pala niya. Pagkain na agad yung hinahanap dun sa loob. And may mga mixed reactions kasi nga sabi ng iba, pag sinabing celebrity daw, dapat daw, alam mo yun, kahit paano ay kilala or sikat. So, sinasabi lang ng mga ibang netizen na... Celebrity edition ba? Celebrity. Collab. Celebrity edition. Celebrity, hindi collab nga. Pero Hindi kasi ang iniisip ko, hindi kasi in fairness naman yung mga nag-PBB noon na hindi celebrity, pagkalabas, lahat sila naging celebrity. Pero ito, oo nga mga naman, celebrity na sila. Na-collab ng dalawang So anyway, maraming nagsasabi, lalo na itong kay Clarice, na siya lumalabas na pinakaati ng grupo, parang hindi na daw bagay sa ganyan. Tapos yun Bakit naman? Kasi nga daw, mga Gen Z, mga bata, iba yung... Pero parang maganda nga yun, dahil may ati, diba? Tapos si Michael din sinasabi na naglilid na, bakit pumasok pa? Tsaka sino to si Ashley, yung sa... Will Ashley. Sa pulang araw ba to? Ang hirap niya i-lead. Gusto niyo celebrity, si Michael Sager, naglilid. Kukwestiyon nyo na ano. Tapos yun na nga mga netizen, kaya nga mix. Tapos sinasabi parang mas lugi yata daw yung GMA kasi mas maraming magaganda at sikat kumpara doon sa mga pinasok from ABS. So yun ang mga issue na pinag-uusapan nila dyan. Tapos andyan dyan, mag-host nga dyan yan sina Robbie Domingo, si Melay, si Bianca, si Gabby Garcia, at si Mavi. Ba't ang dami nilang host? Collab din kasi, di ba? Pero kahit pa, sobrang dami. Apat sa pamilya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bawat spills, mga isang line sila. One line. Basta mga bago lang, ang mga baguhan lang talaga dyan. Mga baguhan lang talaga dyan. Si Mavi, si Gabby Garcia. Tama. Diba tapos the rest, luma na. Mga dati ng mga dyan. Yan. Kasama pa si Enchong din. Si Mavi, si Gabby, si Melay. Pumasok sila nung Sunday. Tama ba? Sunday night, no? Tapos kalalabas lang nila kanina. Kita-kita doon sila tulog? Oo, parang pinapasok sila hindi nila alam, surprise. Loka-loka ako kay Melay talaga. Ayaw niya talaga sana. Alam na niya na pag pinasok siya, hindi lalabas. Baka matagal bago makalabas. Kaya sabi niya, alam ko, host ako dito. Sabi niya. Tapos si Gabby naman, sabi niya, alam niyo ba to? Sabi niya, may taping ako bukas. Pero syempre, napalabas naman. Mga pakulo ni Kuya yan, mga ganyan, di ba? Ito nga si Ivana nga, guest housemate nila. Si Ivana ay titira sa loob for a while. Hindi natin alam kung gaano katagal. Yeah, di ba? So yun na, abangan nyo po yan kasi ongoing na yan and inaasahan na natin dyan yung mga bardagulan nila sa loob, di ba? Yun na. Si Clarice may aawit sa loob ng bahay ni Kuya. Ganda ng boses mo, no? Clarice Pempenco? Hindi, Clarice. Ano ang apelido ni Clarice? Di Guzman. Ganun kasyonda si Clarice. At least si Clarice, established na talaga siyang magaling na celebrity. Yun lang. Siyang pinaka-ate dun sa loob. Si Klang, tawagin na lang daw siyang Ate Klang or Mama something. Kilala mo ba yan, John? Hindi. Ay, pag nakasalubong mo siya sa BGC, makakilala mo siya. Hindi. Hindi. Okay. Grabe. Dahil mas makakasalubong ko ang susunod nating babalita, si Ivana Alawi. Wow! Sumagot sa nakakatakot na hula ng isang psychic sa kanya. At may gusto rin support ang party list, Page D. Teka lang, do we love Ivana Alawi, June? Of course! Yes! Kami, yes! Ano naman? Kahit hindi kami Hindi naman mahal nyo. Okay na, go. Anyway, di ba na-report natin yan dati na yung mga hinulaan na yung kay Ivana, Kahit blind item. ang hula. Pero well-pointed naman kasi na parang mamatay dahil sa sakit. May ganon. So, tinanong ng diretso si Ivana sa kanyang Thanksgiving sa media kung anong reaksyon niya doon sa hula. At syempre, kung natakot ka ba, sabi naman ni Ivana, kahit nakausap ko na siya, hindi daw siya natakot kasi unang-una, lahat naman daw talaga tayo ay at some point ay mamamatay talaga. Ngayon, ready raw siya. Anytime, sabi niya. Ang talaga natakot daw, yung mami niya. Pero another thing, sabi ni Ivana, hula yun. Wala naman nakakaalam kung kailan talaga mamamatay ang isang tao, which is true, di ba? Kaya hindi siya naniniwala. Yun. At okay na okay daw siya. Health-wise, he's very okay. Wala siyang any problem sa health. Tinrangkaso lang daw siya lately o recently, pero sa pagod din daw. Sa pagod. Yun.
At bukod doon, nabanggit niya na kasi kung meron siyang susuportahang kandidato, kasi syempre alam natin malakas si Ivana, di ba? So, alam mo, natatandaan ko last election, may nag-inquire sa akin, nagtanong kung pwedeng mag-endorse Actually, hindi nga lang endorse Tumakbo? Yung mag-guest dun sa vlog niya sa YouTube, yung parang chichikahin ni Ivana, ganyan. Willing to pay. Hindi tinanggap ni Ivana. Yun ang totoo, nung last election, maraming gustong gumamit ng kanyang platform, pero walang tinanggap si Ivana that time. Ang alam ko, pero sabi niya, ang sinuportahan daw niya noon, talaga, si Madam Lenny. Pero di ko alam kung meron silang naging interview last election. Oo. Ngayon, ang susuportahan daw niya ay yung AGAP party list. Kasi na-research daw niya, mapanood daw niya sa TV, itong AGAP daw kasi, ito yung sumusuporta doon sa mga fishermen, sa mga magsasaka, pati daw sa mga smuggling ng mga, ng mga karne o ng mga bigas, ng mga ganyan. Tapos, kasi daw, ito rin yung magiging way para yung presyo ng mga bilihin ng mga bigas hindi sobrang tumaas. Kahit daw hindi siya affected doon sa pagtaas ng mga presyo ng bigas, mga bilihin, nararamdaman daw niya yung hirap ng mga ibang Pilipino, syempre. So, yun ang niya na sana i-post. At this year, mayroon siyang gagawing movie at teleserye. Sa teleserye, may bago siyang leading man na makakasama. Yun. At excited siya dito dahil never pa raw niyang nakasama. Pag nakita daw sila, magkakilala naman sila pero more on hi and hello lang. Yun, dagdag lang din dyan, sinabi nga ni Ivana na maarte siya at choosy pagdating sa pag-iendorso kasi sabi nga kailangan nararamdaman at hindi pera-pera lang ang usapan para sa bayan at mamamayan. Tapos nakakatawa rin siyang luka-lukahan kasi pag nung tinanong yung love life niya, di ba na, may mga kwento siya tungkol sa mga nakaka-date niya na siya pa ang gumagastos. Okay lang naman daw yung split na bill. Naman. Yung ganda niyang yun na talaga yung tinutukan. Anyway, may na-blind item na dati na ganyan na isang hunk actor na wag na lang, okay na yon. Na gano'n na ginawa? Na siya ang nagsumagot ng bill nila. Ay, nako. Basta yan si Ivana, okay yan. Okay. Winner kayo dyan, ha? Oo, kaya nga hinalungkat ko yung dati namin picture sa Wow Mali. Una lang ako nabuhay. Alam mo, ito ba nagkakawa na yun? Hindi na rin sila nakasama. At least kayo dalawa na nanalo kami. Matagal na yun? Hindi, matagal na. Siguro, hindi pa siya nagsa-starstruck. Tagal na nga. Sobrang tagal. Tapos nung natawa ako, kasi nandun ako sa sulok, kinukuhanan ko siya. Tapos sabi niya, huy, may kasama tayo dati, diba? Sabi niya sa akin. Nakilala ka. In fairness. Naiyak na ako. Charot! Tayo nalungkat ko yung photo namin sa Wow Mali na. Kasi naging talent namin siya, pero 5 days lang siya nakapag-taping kasi nilaunch na yung Starstruck. Kailangan na niyang mag-Starstruck mag-fly. In fairness, alala yan, tagal na nun, ha? Diba? Thank you very much, Ivana. Correct. Marami kang pinasaya. Sobra. Ewan ko si Rose, hindi kasi kasama sa raffle. Kasama siya, hindi rin siya nabunot. Okay. Eto mga kamarites, Vilma Santos, binigyang pugay ang kababaihan ngayong Women's Month. Yes. May video po tayo. Marinig ba natin yung video niya na very Batanggenyo na talaga ang kanyang na talagang sabi niya, hindi lang daw, mas maraming sinabi. Hindi ko lang matandaan. Sabi nila, nakita nila yung video, Gracie. Nakita ba? Lalabas ba? Nakita lang nila pero hindi nila in-upload. Ako at kaya kong gawin ang kaya ng iba. Baka mas higit pa. Mga kupong pamilya dito sa Lipa, minamahal ng mga Pangulo, sa mga konsehal, sa inyong lahat, ating mga leaders, mula po sa aking puso, sa napakahabang tiwalang binigay. Hindi yan yung video. Mula sa puso ko, maraming. Pero hindi yan yung video. Pero hindi yan yung video. Parang wala naman about it. Ano Hindi yan yung sinabi? video Oo, kampanya yung pinakita nyo Kaloka. Mali po yung video na Hindi napapanood meron niyo siya po. separate video na talagang
May kaugnayan doon dito sa celebrate na ng Women's Month na ganyan talaga rito. Basta live po kami, mga staff namin dito. But anyway, live din gumagalaw. Karagdagan na lang din dyan. Nagpapasalamat din si Ate V kasi nga sa katatapos lang na second Manila International Film Festival. Kasama niya binigyan ng Lifetime Achievement Award doon sina National Arts Ricky Lee, si Tita Boots Anson Rodrigo. At saka ang yumao nating mahal na Mother Lily Monteverde. Alongside. Tapos yung mga naging nanalo na rin dun sa second MIFF na yan. Okay, congratulations. Ito naman, netizens, kinilig sa photo ni Enchong D at Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. Mr. Puno to. Makita natin yung photo para malaman natin. Nakita ko sa X or sa Twitter. Natawa lang ako. Yung una, syempre pinakita yung photo na yan. Pero ang naging reaction talaga ng mga tao sa Twitter or sa X. Magkamukha sila. Kinilig talaga sila. Kasi una-una, itong si Manny Jacinto ay pinanganak sa Pilipinas pero Canadian na siya. So, bata pa lang pumunta na siya sa Canada. At aktor siya. At sabi nila Gracie at nila Diego at nila Dawn, napapanood na yan sa mga Hollywood projects. Ito si Manny Jacinto. So, sikat siya. Sorry lang, wala lang siya sa kamalayan ko, pero pogi siya. Kamukha niya eh. Tapos nag-picture sila sa yan? Sa Manila. Sa MIFF. Tapos, ang clamor ng mga tao sa X or sa Twitter, naku, dapat magsama sila sa isang pelikula at kailangan BL ito. Yun. So, ano pa nga ba dapat? Ay, hindi, malay mo, pwede naman sila sa action movie o pwede naman sila sa comedy. Pero, dahil sa kinilig sila, wala lang, the mere photo na magkatabi sila, kinilig sila. Tapos, ang gusto nga nila, mag-BL series tong dalawa. Pareho naman sila magaling na aktor, so kaya nila yun. Pero I love Enchong. Ayan, so kinilig ka nga. Ako? Nagselos ako. Dahil alam mo naman, mahal ko si Enchong. Mahal na mahal. Mahal ka din ba na yan? Hindi niya alam. Pero gwapo nga itong Canadian maganda may mga kaya kaligawin niya. May angguluhan silang dalawa. Actually, may angguluhan talaga. Yun lang. So, I'm happy for... Hindi natin tayo mag-produce. Ng ano? Ng BL na. Wag na, kami na lang ni Enchong. Kami na lang ni Enchong! Okay, magbalita na tayo. Ito, Bugoy Carino, TJ Laure, kasal na. Congratulations! After ilang years na pagkasama at may anak na, ayun, kinasal na ang dating actor, yung child actor na si Bugoy, tsaka si volleyball player na si EJ Laure. Kasama yung anak, nagsilbing kasama sa anak, yung anak nung kinasal sila. At dahil nga kahit na nga 5 taon na kanilang agwat, kahit binabas, masaya pa rin silang dalawa. Dahil nga bata pa lang si Bugoy nung magkaroon sila ng relasyon. Ay, pero binabalitaan ako kay Bugoy. Alam niyo ba si Bugoy ay isa sa mga top na live sellers? Yes. In fairness. Locus talking. Hindi kasi dun sa, basta sa studio na pinagla-livean ko, dun din nagla-live si Bugoy Carino. At ang sabi doon ng mga staff, malakas si Bugoy Carino magaling benta. siya. At ang mga binibenta niya, magaling siya sa mga gadgets. Yes. Fairness. Congratulations. Parang deadma ka naman. Ikaw naman. Sige na, go. Ito, Judy Ann si Bugoy. Di ba bata kasi siya nung nagka-relasyon sila. At nagkaanak. Okay, ito, Judy Ann Santos, Best Actress sa Fantasporto Film Festival. Yes, congratulations. Mars, congratulations kay Judy Ann Santos na nagwagi na naman this time. International Film Fest, of course. Itong Fantasporto sa Portugal. 45th na yata ito na Fantasporto, kung di ako nagkakamali. So, sulit yung pagpunta ni Juday dito. Kasi, di ba halos lahat nasa Manila International Film Festival. Pero si Juday lang nag-represent ng kanilang MMFF 2024 entry na Espantajo. Scarecrow. Pero ito, sabi kasi, parang may category yata ito. Yes. May horror, may drama, may gano'n. So, lumalabas, of course, si Juday won sa horror category ng Best Actress. Yan. So, sabi nga ni Juday,
sobrang saya at yung may yung kasi binati siya ni Sharon. Siyempre. Magdayaw. Charot! Ano Ni ba? May Sharon Sharona. Cuneta. Tapos, sagot ni Juday sa kanya, ate ko, thank you so much. Hay, ibang klaseng kaligayahan ang bit-bit ko pag uwi. Yan. Congratulations So, congrats naman. talaga, Juday. Siyempre, another pride from the Philippines. Okay, ito naman. Aubrey Mar sa Troy Montero. May kakaibang paraan ng pag-endorse ng sasakyan. Mr. Fun. Ito nga hindi ko rin kinaya. Ano ba ginawa? Pakita niyo Pakita mag-video niyo ba mga or photo? photos. Ayan. Ay, hindi pa yan. Ano yan Yung lang. sa loob mismo na sasakyan. Yan. oh. So makikita natin, actually video yan. Ang tawag nila dyan parang intimate test Yes. for couples. So ibig sabihin, imbis na i-test nila kung paano ba ang Test drive, oo. i-test drive nila, maayos ba ang aircon, maayos ba ang pag-andar ng makina, dumagana ba yung mga lock, ganyan hindi. Ganyan, meron silang mga Demo. posisyon. Oo. Pero hindi naman sila sabay, isa-isa sila katulad niya, makita niyo si Pangit naman kung sabay, di ba? Wala na. mas okay na ayos sabay para talagang ma-test. So yun yung kanilang drama. So in short, Ayun yung video. ayan yung video. Ayan yun na. Ayan, ayan, ganyan kung paano nila i-test yung sasakyan. yun. Kasi sabi nila, hindi lang daw kinukonsider sa pagbili ng sasakyan yung maganda, yung piyesa, lahat. Kailangan din daw sa loob may test mo rin. So yun na yan, tuloy mo. Uy, pero alam nyo, malas yan sa kotse. Nakala Huwag niyong na. gagawin. Yan na. Ano ba yun? Ano ba yung malas? Hindi kasi... Yung mga ganyang intimate moments sa loob. Di ba hinuhuli yan? Oo. Pag na-tsempohan kayo. na-tsempohan ka. Yeah. Pero Kasi aminin pwedeng natin, alarm and scandal. Wow. marami mga netizens talaga ang experimental at ginagawa ng ganyan. Pero nakakaloka naman yun. Yung pupunta ka sa isang car company. Doon Tapos, sa kanilang tawag din showroom. Tapos imbis na test drive mo. Test nga. Ang gagawin mo, bubuka ka. Ganon ka. Gagayahin mo Pag sila. upo mo sa driver's seat, may ganun kang eksena. Ano ba, Yun na nga, ano yung ba gan- yun? Ano ba yun? Hindi, may sexual undertone kasi kung gusto mong diretsuhin ng gano'n. Kasi yung mga posisyon na nakita mo, hindi pang common tao eh. pero- pang adult viewing. Pero naging successful sila sa ad nilang yan dahil syempre napag-usapan yung kanilang drama na ganyan. Siyempre. Pero hindi wag na natin sabihin kung anong kasakyan yung tinest nila. So, basta yan, yun lang. Di alam mo ngayon, sa sobrang dami kasi ng content creators. So parang pansinin nyo kung ano-ano na lang talaga. Kung anik-anik na lang para talaga panoorin, ma-view. mapansin. Yes. Nako, minsan dapat i-censorship na rin siguro yung Nawawala mga ng- content. Kasi lalo na sa mga kabataan, sa mga bata, it's so easy access to them. correct. Mag-TikTok lang sila, makikita Correct, nila. oo. Titingnan din natin kung ano ba. Lalo na wala naman talagang Pag lalo na kung maiwan na yung bata na nag-cellphone or nag-laptop, exactly. Saka nag-TV. kung ano-ano na lang talaga. Minsan nga, hindi na totoo, kino-content nila. Oo. Gumagawa sila ng kwento. Naku, parang yung kilala kong hindi naman scripted. Yung scripted na mga kwento. Anyway, yung ganun nga, gumagawa na lang ng kwento, mga invento, para lang may nagbubugbogan pa eh, di ba? Oo, yan, yung bugbog. Kanina lang sa Ha? Cebu, binalita yung taga Cebu, gumagapang siya sa highway, naka-costume Oo, siya. diba? Vlogger, tapos biglang ngayon nag-apologize. Maalala ko lang dito si mag-asawa na to, nung pandemic, ganyan din ginawa nila. Isang private resort, supposedly private resort yun ha. Nakahubad sila. Nakahubad na. hubad. Di ba, alam mo Parang yun? walang Diba? So, throwing all their cautions to the yes, wind. considering na private yung resort na pinano nila, ginawang public. So kaya sinasabi lang ng netizen dito, sana magkaroon nga ng, alam mo yun, kung ito yung gusto mong i-cater na audience, dun ka na lang. Kasi hinawawala na daw yung pagkadesente. Dapat pala sumama ako doon sa private resort. Aray ko, tatakbo ka rin doon ng hubot-hubad. Kung sila ang kasama ko. Wow! Pero ganyan talaga si Aubrey at Pero saka si Troy. Parang palaging may mga sexual Undertone, no. Pero in fairness naman napapangatawanan nila. Napapangatawanan nila. Tsaka syempre, naman talaga sila, napapangalagaan kasi nila ang kanilang katawan, ang kanilang itsura. Nakita ko lang sila recently, ang fresh pa din nila. Pero hindi nga yun ang point. Ang point is, huwag mo basta-basta ipangaong ngalada dyan sa social media. Ito naman. Okay lang ba? VMX na lang sila. Wala na nga, di ba? Tahimik na sila. Sarili silang dalawa. Meron Okay nga pa sila. nga yan eh. Bakit okay pa yan? At least, totoo yung totoo. Hindi sila nag-iimbento.
Ang dami ka nga kasing content creator na nag-iimbento para lang mag-click sila. May gumagawa niyo sa I-address lang sa tamang audience. Ano yun? May gumagawa ng ganyan sa sasakyan. Marami! Di ba pa pero wag. na-experience? Hindi pa Pero wag. Pero wag. Napaghuhuli ka pala. Tama na Ikaw nga. naranasan mo. Hindi, ayoko Ay, nga. Numalas ako- nga sa sasakyan. Aray ko. Malas talaga yun, promise. Ibalita na natin doon si Ayoko na Kayla magsalita. Johnson na nakiusap para kay Bini Aya. Yes, nabash siya ng grabe kasi nag-post siya, nag-tweet siya na parang ibalato na lang daw ng sana ng public yung privacy naman nito ni Aya. So dahil doon, ayun, nag-assume na kasi may lumabas din na picture after na ibalita dito, may lumabas din na mga pictures pa nila na may mga common friends sila, may basketball player tapos may iba pa mga babae na kasama nila parang having dinner or what. So nag-a-assume na naman yung mga iba, lalo ni mga selosong mga blues. Mga fans. Mga selosong mga fans na hindi nga daw pwedeng ganyan kasi yan daw yun ang isa sa pinanggagalingan ng conflict at minsan ang nagiging resulta niyan yung nagkakawatak-watak ang mga members o to the point na masisira o mabubuwag sila kung siring na walo nga naman sila dyan sa grupo at syempre yung iba nga daw dyan ina-assume nila na may mga... Siyempre nagiging si Aya, parang separate siya. Kumbaga nag-iisa siya na parang, di ba, merong umano. In public, pero sabi naman ng iba, meron naman daw talaga mga karelasyon ng iba, kaya lang nakatago. May mga ganong chika. Nanonood ng basketball, Yun na. napunan. Di ba? Like people I know. Yeah. Tapos, after that, may mga lumabas pa rin na pictures na hindi natin alam kung saan ang gagaling. Yes, diba? So, nang napag-usapan, to the rescue na itong si Chongson, na sinasabi niyang, sana naman, respetuhin naman daw niyo yung private Magalit si space. Gio, no? Ayun na. May mga ganun na talaga. Ano ba sabi ni Gio? Naniniwala ba siya? Ay, hindi ko ba siya tinanong? So, the fact na wala pa siyang reaction, then okay pa yan. Dead na muna siya. So, yun lang yung naging ano. Pero yun nga, masyado lang siguro advance mag-isip yung mga blues, yung mga fans na ikasisira daw yun ng grupo. Kasi nga pag may issue na ng mga romance sa chuchuchucho, romantic involvement sa lalaki, bla bla, napapabayaan na yung schedule, etc. Ganon sila mag-isip. Masyadong advance. Advance. Ganon din sila kasiloso. Lobby po, Janine Gutierrez. Ipinasilip ang kurbada ng katawan para sa Benz. Thank you kay Ray at Fred sa picture nilang ipadadala rito para makita ninyo kung gaano ka-sexy itong dalawang ito na ipakita na sa kanilang work of art, Benz work of Sexy, art. Di ba si Lobby at si Ayan, silang dalawa. Di ba? Sexy, oh. Totoong boy ka ba, Mr. Fu? Sometimes. Ayan lang ba? Thank you, Ray, tsaka sa Benz. Na Ang sexy. Kailan ba yung may bench? March. Meron ngayong March. Benz body of art, body of work yata. Grabe, oh. Yung kanilang ano. Oh Sila, my. Body si of Lavi work. naman talaga, Evers. Yes. Talaga nga. Pero si Jen, di ba? Totoo ba tattoo ito ni Lavi? Nasaan na yun? Oo. Ayan, yung nasa gilid na yan? Meron siya, yeah. Ano nakalagay? Huwag mo ano? Gravity talaga. and something, ha? Parang dati natatanda ko, parang God's Child ba? Parang natatandaan ko naging, yun sa press con niya. Oo, pero yung nakasulat, hindi ko maintindihan. Basta letter G, tapos may chuchuchu. Hindi, tsaka diyan, magkaiba yung beauty nila. Sobrang yan sa mga nanonood ng Benz. Yan, si Janine, sobrang Latina. Di ba? Latina Slayer ang lola mo. Ganda, oh. Hindi si Patatawa si Gracie. Tinatawanan niya yung Piolo. Oo, grabe. Hindi ko talaga, Gracie. Gracie. Hindi, may mga nabasa kasi akong comment na gano'n. Kayo naman. Okay, another ugbo. Ito po, Katniel, nagkaayos na pero hindi pwede magbalikan. Yes, Mr. Pu, ikaw muna. Yan, meron nang nakapagsabi. May nakapagsabi. Hindi, di ba, nababalita noon na umi-effort si Daniel. Yes. Makuha ulit ang atensyon, ang pagmamahal, etc. etc. Ang Atensyon, pagpapatawad pagmamahal, grabe. ni Catherine. Hindi naman natin talaga na-confirm kung paano talaga niya ginawa yun. Although may mga sightings, may mga video, may mga photo, at may mga article na lumalabas na umi-effort nga si Daniel. Ngayon, may nagsabi naman na, okay na sila. Sabi nga gano'n.
magkaayos na daw. Yun ang sabi. Pero, yung sa mga umaasa kung magkakabalikan daw, yung dalawa ay hindi. Dahil lumalabas nga yung balita na naging item na rin natin noon nung nagkahiwalay si Daniel tsaka si Catherine na nanliligaw nga itong si Mayor Mark. So, pero wala pa naman din confirmation. Pero yun yung alingas-ngas na yun na daw ang bagong karelasyon ni Catherine. Kaya okay lang na okay yung Katniel, pero hindi magkakabalikan kasi meron na raw si Catherine. Pero wala pang Nilampasan mo yung Kat din, ha? Alin yun? Then, Bakit meron pa ba? ito na po. Bakit meron pa ba? Ito na po mga Marites. Another Ugbo, brought to you by Ugbo, Chick of the Week, Katniel at Katden fans. Super react sa Catherine Bernardo, Mayor Mark Alcala issue, Prof. Yan na nga, kasi nga sis na pinaputok yan ang ating kaibigan, Pinaputok. Mama Oji Diaz sa kanyang vlog. Although hindi rin naman kinukonfirm ni Mama Oji na confirm na totoo yan. Basta may very reliable daw siyang source, kaibigan niya na nagsabi na may namamagitan ng romantically between Catherine Bernardo and Lucena Mayor Mark Alcala. Although ilang beses na rin naman natin napag-usapan yan. Pero yun nga, nababahiran nga kasi ng kontrobersiyang issue kasi nga yun, napabalitang yung Katniel, nagkakausap ulit sila. Tapos yung Katniel, pagkatapos ng movie nila, kumita na ng 1.7 billion, biglang nawala sa eksena. Although, inaamin naman natin dito at may mga kaibigan din naman tayo nagpapatunay na talagang naging very close o very close pa rin naman si Alden sa pamilya ni Catherine. Diba, Mr. Pumutong nga ito ngayon, syempre nahaluan na nga ng politika bilang itong si Lucena Mayor ay tumatakbo sa pagka-mayor ulit sa Lucena. Plus the fact na ang hilig-hilig daw talaga ito ni Mayor Alcala na ma-involve sa mga celebrities mula sa showbiz at sa sports. Kasi ang huli niyang naging karelasyon, isang volleyball player, di ba? Mika. Oo. So, Gwapo pala, oh. Gwapo talaga siya. Pero yung si Mark Alcala na yan, yung mayor natin na yan, kaibigan niya ni Mama Oj kasi dati siya gusto mag-artist at nag-workshop siya ng acting. So, nababahira ng question yung binalita ni Mama Oj Diaz na yun. Although sabi naman ni Mama Oj, hindi naman daw kumpirmado or what, may nagkwento lang sa kanya na kaibigan niya. O, yun lang. Okay. O, baka mga Tagalosay na masagot nila yan. Pero walang wala rin namang reaction. Walang reaction si Catherine, wala rin namang sinasabi nito si Mark Alcala. Pero dahil political time, ay kampanyahan, ay Nag-workshop siya kay Oji Diaz. Ano nga yung sikat na line ni Oji Diaz sa workshop? Yung nag-viral dati. Basta. Yung nagagalit. Walang iya ka. Basta mga ganun. Ginawa kaya yun ni Mayor. Oo daw. Na isa rin namang magaling na basketball player during his time sa Why not? Why not? Okay. Sige. Eh kung happy naman sila, edi go. Hindi ba? Parang feeling ko hindi. Ayaw ni Rose. Sino na ayaw? Pero wala akong maramdaman. Parang let's just cross the bridge when we get. Is there a bridge? Yeah, in the parang first Kasi place? parang alam ko si Catherine, parang Yes. Hindi pa eh. Parang Career ka na career muna. ako. Tsaka bakit? Taking her Siyempre, time. baka ano pa siya. Diba? Healing pa. Hindi naman. Ako agree ako na iba ang focus ni Catherine. Kaya lang, mas pangit lang pakinggan kasi politiko eh. Diba na parang nagagamit. Yun tuloy ang dating nagagamit nito ni kung nagagamit lang siya nitong Mayor Mark na to at hindi naman sila gamitin niya rin, di ba? hindi naman sila totoong magjowa, dapat magsalita si Catherine. Yun. Para hindi siya magamit. Yun. Huwag siya magpagamit, not unless. Pero hindi siya nagsasalita. Dahil hindi kasi Janet paggamit, ikaw si Catherine. Ay, totoo din naman, di ba? Dahil nga eleksyon, o kung magkaibigan lang sila, o kung hindi, baka nga di sila magkaibigan. Kasi ang dami kasi lumalabas. Pero hindi naman natin sila nakikitang... At walang pinagagalingan at all eh. Maliban lang doon sa binilita ni Mama Oj. Diba? Ngayon, kung ako kay Catherine, pwedeng once and for all, pwede siya magsalita na that's not true. That's not true. I'm Catherine Bernardo. I'm not Janet Paggamit. Pag may ganyan ba, sino dapat? Kunwari, si Mark Alcala din, pwedeng sa kanya manggaling yung pagsasalita. Pwede, kaso nga, sabi mo ini-enjoy nga, niya. he's running. Siyempre. Enjoying the mabibigyan pa rin ng kulay kapag siya yung Correct. nagsalita. Kasi syempre, campaigning siya. So, Hello, mga Kamarites!
Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang di nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Ito mga Marites, mutya ng section ni team song singer na si Amiel Sol, lumabot ng million streams. Ayan, may video ba doon? Nagulat lang siya sa reception niya sa kanya, hindi rin sasanay niya sa mga streams. Di ba? Lalabas may Isn't the video. press con na nagtaray ka ng slide? Ay, hindi yan. Ay, hindi ba yan? Di ba yan yun? Yeah. Lagi naman siya Partly nagtatabay. yata. Ito na Does siya. it make any difference? Ayan no. Pakinggan Ito. po. Ayan. Ayan. Ano ayan? Ayan na nga, meron nun. May video yan na yung pagkagulat niya. Surprise daw siya, mga Marites. Million niya. Siya ay songwriter, tama? Siya nagsulat ng theme song at siya rin kumanta. Ng mutya ng section Siya rin ang umawi. Dapat lang naman talaga umabot na ng milyon. Sa dami ba naman ng mga bagets na to, no? Oo, di ba? Di ba? Siyempre, pangit naman kung hindi, di ba? Dahil hindi natin siya report dito. Pero kagabi nakita, maliban kay Andres, nakita ko yung buong cast na yan dun sa... Si girl, hindi ko memorize yung Ano girl. ngayon Lilim Premier Night? Ito ba yung sa North EDSA? Ngayon yan, ngayong gabi. Pero yung kagabi, Iba yung kagabi. Iba pa yun. special screening para dito. Kasi hindi ako nag-gora. Ganun ba yan kagabi? Oo, dahil dito. Ako naman nakasilip lang kagabi dyan, out of Ano to lang. kagabi? Ito yon. Oo. Yung para sa mga cast members at saka sa mga ibang sponsors. Lilim din yung pinanood. Dami naman lilim. Uy, pero magandang Tabon. ang ganda ng reaction sa movie, lalo yung kay Raisa Zinon. O di sige. Diyos ko. Kilala mo ba si Raisa Sinon? Yes! Oh, yes. Diba? Oo naman. Magaling Oo, yun, di ba yun sa... Naging guest natin dito yun, ha? Tama ba ako? Ano yung ano nila? Yung sobrang... Ika-anim na uto. Yun, ika-anim na Di ba? uto. Oo. Tsaka yung nagpasagasa ron sa kotse, tawan-tawa Ay, ako binenta doon. niya kay Asan? sino yun? Toyo ba yun? Yung, Alin? Toyo. Yung, yung kanyang water gun sa ika-anim. yung Na- ginagamit do kunwari. Okay ba? Taray, oh. Ano na? Yeah. Sinagtana the movie, pinagbibidaan ng mga kaposo stars bukod kay RC Munoz. Yes, PhD, RC is around. Oh. Akin yan, oo. RC nga, oo. So anyway, parang puro mga kapuso eh. Raver, Rian, Glyza, Matt. Si RC lang ang na medyo naligaw. Nasaan si RC na naman? Ito, Yun, no, hindi nyo na naman makilala So eh. talaga, ang Oo. bit. But anyway, nasa dulo? parang unang comeback to. Unang comeback ng Rasro. Tawag kasi doon Ano sa yun? kanilang Production? fanbase, Rasro Rebel. Itong si Rian at saka si Glyza. Pero ang role naman nila dito, alam ko, hindi naman wala namang wala namang GL. Yun ang Musikero. susunod nilang gagawing movie. Yung may Yung GL na dati na, konsepto. diba? Oo. Pero this time, mga banda sila na Band member sila. para naman talaga mga Totoo. tumutugtog naman Yes. talaga to in real life. Umaawit lahat siya. Yes, singer, mga Musikero. musikero, ika nga. Si RC, di ba dating ano Talagang to? Rockista. Correct. Si Raver, as we all know, tumutugtog, kumakanta. O Glyza, of course. Si Rian, parang si Rian pa yung Si medyo Rian yung hindi masyado. masyado. O, yan. So, palabas Si na siya RC. Yun na, binanggit na nga niya. Ano yan? Rocket. She's my favorite. Rock and roll yan, di ba? Diba? Sinagtala, di ba sa Pure, sa ano? Pure Yung Gold. Festival Pure Gold, hindi. Ay, hindi. Iba. iba. Parang, kung hindi ako nagkakamali. Lander shot. It's a Christian, production. Sorry, kasi meron din festival yung, di ba? Para, Parang sa anyway. Christian production Basta- din. At papalabas na siya sa April 2. Ayun. Landers Ay, Film Festival. Pang Holy Week. Medyo. So, yan. So, abangan natin. Inspiring daw ang kwento niya. Okay, di ba? Ito. Reina Castillo, spotted with Jojo Mendrez. Grabe ka kasi talaga yan. Alam nyo? Alam nyo? Jojo Mendrez is back! Yes. Oh my
God! May picture sila. May nagre-reklamo. Ayan o, di ba o? Nasa casino Alin mo niya si Jojo Mendes ito nakatayo? Alam ka naman si Rainier. Hindi, alam nga naman yung nakatali. Di ba dati si Mark, tapos ngayon Rainier naman. Hindi isa-isa yung mga starstruck. Baka nag-inspirasyon niya sa kanta niya. Pero kasi nandito lang ako. Casino eksena, casino yan, ha? Oo nga ba? Di ba bawal na alam ko? Oo. Nakuhanan. Basta ang bago next na nilibad ni Jojo, yung kantang Boy ni Timmy Cruz. Totoo? Oo. Naka-line up daw yun. Basta meron Alin mo, yun yung kay Cheryl dati? Hindi, Timmy Cruz. Timmy Cruz. Timmy Cruz kanta? daw. Boy. I love you, Parang boy. inadapt din I yun love you, eh. boy. Oo. Cheryl Cruz. Hindi. Iba naman yata yun. Dream Yan. Boy yun. Timmy Cruz yan. I love you, boy. Ending na agad yung sinabi yung kinanta mo. Alam niya, sing it. Sing it. Ang ganda na ang go. Pakinggan mo na lang kay Jojo. So sasabihin ni Jojo Mendes, I love you, boy. If you only knew ng I love you, boy. Hindi, pero hindi ba? Mag-rain yun naman. What's happening with Mark? Naiinis na ako Uy, siya si sa'yo. Rachel namin, Morley, ah. Sobrang manhid ka. Yun! Yun! Kakantayin ni Jojo Mendes? Oo. Male version. Pero I love you, boy. At Girl yung naman lyrics. siguro, di ba? I love you, Male girl. version? Girl version. I love you, boy. Malay ko ba? Eto na. I-message mo si Jojo Mendes. Para ako na. May nag-react na. Ayan Ano? yun daw. Ayan na. Ano? Ang university daw. Parang ano? Platform na ni Jojo Mendes. Ay, si Junardo po. Masyado daw push na naman. I-guess nyo na kasi. Pinag-guess po ko. yan. Pabayaan nyo, waiting naman. Abangers ko lang kayo, ha? Eh, hindi nga daw nila inaabangan. Push na push daw ang ano. Last comment, hindi mo kami nag-recess. Push na push daw ang Marites University. O yun lang naman, bago lang naman yan. Okay naman Hindi ba kasi, talaga. wait, teka lang. Kailangan, Sa head mo kasi nakalagay doon, na spotted. Sila na ba? Ligwak na ba si Mark Oo, Heras? di ba? Si Mark Heras at saka si Rainier, BFF yan. Yan nga, magkaibigan Hindi sila. naman daw may gusto mo parinig ko pa yung audio. tsaka Sharing the video. life together. Pero hindi ko kaya yung I love you, boy. Si Jojo Mendes ba? Sobrang Latina? Hindi. Ang sagutin mo ngayon yan. Papayag ka. Hindi! Hindi, bakit? Ito, Empress. Matagumpay na yung daw sa outreach at feeding program. PhD. Ba't ako? Ikaw ang chairman. Ikaw ang report. Malay ko ba ikaw to? Diyos ko, ikaw na dyan. Ikaw nag-line up niya. Grabe siya. Dahil wala ka doon ikaw. Bilang uma-attitude ako, dapat kasama ako dyan. Pero dahil attitude dela ako, wala ako dyan. Kaya wala ako maiaambag. Ako congratulate na lang. Thank you. Nagkaroon Thank you. ng Multimedia Press Society ng outreach at the same time feeding program sa mga ETA community sa sitio Bayan-Bayanan in Pag-asa, Orani, Ay, ang Bataan. dami. As you Mga can see, bata. yes, Mga napakarami po artist. nila sa tulong din ni Pastor Roger Soria. Siya po yung nag-gather ng mga AITA. Actually, isa community of AITA talaga doon. Kulang pangaraw, marami pangaraw dyan. Saan lugar sa Bataan ito? Sa sitio, Bayan-Bayanan, in Orani. Pag-asa, Orani, Bataan. Orani. Oo, so kami ay nakapamigay ng konting relief good sa 108 families. Wow, At dami saka, nun, oh. feeding program din para sa mga 150 kids. Oh. Yes. And then, through the kindness naman ni Direk Joventan na nagpadala ng mga toys bawat isa dun sa mga bata. Oy, thank you bongga, naman. di ba? Bongga. At of course, gusto nating pasalamatan, di ba din, ang ilan sa mga nakatulong din namin Sponsors. para ma-mount tong event. Of course, baka may makalimutan ako. Of course, Kuya Boy Abunda, ang ating kapatid na si Noel Ferrer. Wow, Miss Yes. Noel Ferrer. Yorme. Sobrang Latina. And of course, Yorme Isko Moreno. Yorme, thank you. Si Ivana Alawi. Eto Wala pa na. si Jojo Morley, Ito Bakit na. nga hindi mo nakuhanan Hindi ko, yun? kasi nga Wait lang. nag-emote si Morley, no? Kasi mag-asawa. Ano naman ang dinala niyong food? Pang merienda, pang almusal, lunch? lunch. Oh, di ba? Double At day. si Rose ang nagluto for the 180 80 kids. family. Ay, Hindi, families, pala. hindi kids. Hindi naman totoo. Kids siya tayo sa Ay, no? kasama sa bahay. Thank you, Ate Wen. Anong feeds? Kids. Kids.
Grabe, kung di ano, ilabas mo na yung punta ka sa CR mo na. Ang dinig ko, Vince! Kaya kung ano pumapasok sa tenga mo, sa tiyan mo, sa puwet mo. Napunta na talaga tayo doon. Oh my God. We should thanks, of course, yes. ayan, si Aramina sa pagkapahiram ng ban, si Senator Lito Lapid, who else? Si Lea Calmerin. Wait lang. Si Simply G, sorry June. Simply G Hair and Skin Care. Of course, Colorete Clothing. Nakasama din natin si Tita Bebot. Mar and Pen Herbal Food Supplement Trading. Of course, ang ating home base na Baliwag Grill and Restaurant. At, Gugulat kasi babalita. at si... At Nakita ang namin Marman doon. Villas and Beach Resort sa Morong, Bataan. Ayan, maraming po salamat. Napakaganda po ng lugar kung gusto nyong mag-book, lalo na ngayong summer, di At ba? ang caretaker, tapos ka na. Yun. At ang caretaker dyan, si Lea Calmerin. Hindi naman caretaker. Trusted ng Regal dati, pero nalipat sa Star Cinema ngayon na kay Coco Martin. Yeah. Diba? At saka kay Lito Lapid na si Lea ang caretaker ng place. No, hindi naman caretaker. Di ba caretaker? Mali sinunod. Wala naman. Doon lang siya minsan base. Mayroon lang koneksyon. Yun parang na. siguro, baka gano'n. Ay, ibig sabihin natulog pa kayo doon? Pero hindi siya talaga, caretaker doon. Basta kasi siya tatakbong Siya mayor yes, ng Morong. Naray ni Leo. At nakausap nga namin, namimiss na si Mother Lily sa ganung okasyon. Yung parang Yun na. susuporta sa kanya. At may OPM naman sa kanya si Coco Martin, tsaka si si Lito Lapid. Yun na. Si Jojo Mendez ba nag-OPM? Wow. Wala Firm pa. Empress. I haven't talked to him. Wow! Nga, may nagtatanong kung publicist ka nga raw ba? No, it's just a friend. Wow! So, congratulations! Congratulations! Okay, mga salamat po sa ating 1.2K live viewers. Okay, mga Marites, yan po ating isang linggong Chismis! Susunod na agad po ang The Who. Do!